So guys, so good day sa ating lahat. Ano pala dito? Good evening. So ito guys, for friendly information para sa mga nagtatanong about sa mga review ng mga tools. Ito naman, may mga review na ito. Siyempre kanya-kanyang market ang bawat company. Okay. So lahat naman to nasubukan ko na, or ito hindi ko pa nilalabas ang tutorial nito, pero may mga tutorial nito pag bumili ka. Ito meron din, mga Thailand version, English version meron siya. So ito na yung mga latest ngayon. Actually si MSA latest na rin siya, update. Sa mga updated pero sa mga lumang update yun, wala sa mga kulang sa information. Okay, so ang video na to para sa siyempre honest review. Alin ba yung mas okay sa tatlo na to? Motoscan ba? Smart FI? MST? Ayan, so may mga box na yan. May mga kasama na yan box. Ngayon, siyempre, pakita natin yung bawat laman ng bawat isa. Ito, naka-power na. Okay, so ito ay Android type or iOS, pwede siya. So, gamit ang cellphone or tablet. So, unahin natin ipakita yung, siyempre, yung pinakamahal dito. Ang pinakamahal kasi dito, Motoscan. Ayun, siyempre, kung papipiliin kayo dito, alin ba yung gusto nyo bilhin dito? Alin ba yung kukunin nyo? Siyempre, unang-una, yung kaya ng budget nyo. Kasi, hindi biro to. Ito, 3 digit yung pinaka-full version nito. Ito, full version nito, 2 digit. Hanggang 3 digit. Depende yan sa pagkukunan or sa dealer. Okay. So una nating ipakita itong Motoscan. So itong Motoscan, ano ba yung mga kaya niyang gawin? Buksan natin yung ating tools. Ayan. So meron din siyang apps. Ayan. Motoscan. Ayan. Ayun o. Ganda ng intro Diba? So nakikita niyo yung picture na yon. Ayun, nawala na. May ganun siya. Welcome to Yo Motorscan tab. Please select a function from the menu. Diba? Ang ganda niya. Nagsasalita na siya. Siya na yung, kumbaga, susundan na natin kung ano yung sasabihin ng mismong software or yung apps. So, nakalagay dito, meron siyang pan-diagnose, pang-program. Okay. So, meron siyang gasoline type engine. Yan. So, nakakapag-diagnose siya ng Honda, Piaggio, Vespa, Yamaha, SYM, Suzuki, Kimco. Okay. So, yan yung kaya niyang i-diagnose. Ayan. So, back natin. So, kaya niya rin mag-diagnose siguro ng mga, ayan Ayan may mga, yung electric type. Ayan, may nakalagay dito Ayan, kaya niya mag-diagnose yan. Yung mga e-bike, ayan nakalagay, electric engine. Or yung gasoline, ECG type, ganon. Yung mga wala ng starter motor, ayan, pwede siya. Electric motor, yan yung mga e-bike. Ayan pero not supported pa siya. Next version pa daw. So lahat yan, not supported yan. Hindi pa siya gumagana. So kaya niya mag-diagnose soon. ABS, ayan. So ABS ng Honda, kaya niyang i-diagnose. Ayan, may mga nakalagay na model. So yan yung mga function niya. May live data. Ayan, sa live data, ayan siya. Okay, so nakalagay dyan yung mga ayan. Cannot connect to vehicle's ACU. Cause. Loose connection. Open short circuit. Diba? Susundan lang natin yung sasabihin niya. Ayan. In short, marami siyang function na pwedeng gawin. Like, ito yung pinakamaganda, advanced diagnostic. Nakakapag-calibrate siya ng odo ng itong mga motor na to. Nakakagawa siya ng mga K-programming. Loss K. Mag-prepare tayo ng code. Yan, meron siya. Okay? Yan siya So, kaya niya mag-program ng ECU, mag-copy, restore, renew ECM ID. Okay, sa mga naka-experience yan, alam nyo na yan. Sa mga hindi naka-experience, panoorin nyo sa aking mga tutorial kung paano ba yung smart key na yan. So, immobilizer, yan, nakakapag-read siya ng mga immobilizer. Sa remote yan. At sa receiver. Ayan, kaya niyang basahin. Then, nakakapag-simulate ng signal. Ayan. Meron siya ring
ito yung pang adjust ng mga, yung tinatawag nating remap, ang pangalan dito adjust AFR. Okay, so Honda meron siya. Okay, so sa tuning hindi ko pa to naalukay kung nakapagtono talaga siya ng live. So meron siya lang pang, okay guys, so yon sa Honda kaya niyang mag remap or mag AFR adjustment. Pero sa Yamaha nakalagay yan, no, this function does not support. So wala siyang remap ng Yamaha or wala siyang reprogram ng Yamaha. Okay, so tinanong ko rin yung pinaka-developer or yung owner ng Motoscan, hindi rin talaga daw nila nilalagay kasi gawa ng no need daw na i-remap na yung Yamaha kasi gawa ng lalo daw bumabagal. Yun ang sabi. Okay, so SYM not supported. So ang gumagana lang dito Piaggio, Vespa, tsaka Honda. So at Suzuki wala rin, hindi rin gumagana. Okay, so ang gumagana lang Honda lang tsaka yung mga tinuro ko. Then, dito sa advance, ayan, meron siyang pan-check ng mga sensor. Okay. Kaso lang, bago makakuha yung mga pan-check ng sensor na yan, kailangan mong bilhin yung adapter nila. May adapter sila para sa full version. Ayan yung mga adapter na yan, bibilin mo yan. You use Hall cable PN. MTB001 Hall. This cable is extra option. It is not included of standard accessories package. Yan, sa full version nyo lang mabibili yan. Medyo may kamahalan yan guys. So, bago nyo makuha yung pan-check ng sensor niyan, around 100 plus K. Ganon. Okay? So, hindi nyo sa mga gamit yung test function. Kung ang bibilin nyo, basic version lang. Hindi nyo magagamit rin yan kahit nandyan yung function na yan. Then, nakagandaan lang kasi ni Motoscan, nakakapag-check siya ng ECU ng Honda. Nakakapag-check siya ng ABS. Maalaman mo kung saan banda yung sira doon sa ECU. Siya mismo yung magtuturo. Ayan, katulad ng Honda. Ayan siya. O, example natin to. Ayan, ito. So, pag chinek mo, kailangan mo yung adapter na yan bilhin. Ayan. Sa full version mo lang yan makukuha yung mga cable na yan. So, hindi yan kasama sa basic version. Okay? So, kagaya ng mga actuator mo yan, hindi mo siya magagamit. Pero, ang kagandang kay Motoscan, meron siyang pan-diagnose ng ECU mismo. Sa mga nagre-repair ng ECU, hindi ka napapahirapan kung ano pa yung gagawin mo sa ECU. So, ganun ang kagandahan sa kanya kay Motoscan. Okay? So, same lang din siya ng other mga diagnostic tools na may pan-diagnose, may pang-K programming, may pang-ODO. Okay? So, yun lang guys yung mga ilang review. Okay? So, other tutorial nito or video, abangan nyo na lang guys kasi maglalabas ako ng mga video nito. So, ngayon, doon naman tayo sa Smart FI. Tingnan natin yung laman ng Smart FI. Okay, so ito kasi mga nakalagay ito, mga news to parang yan yung mga bago nilang update nakalagay dyan. So, exit na natin to. Ayan. Pakita ko naman sa inyo yung Smart FI. Okay, so connect natin sa Smart FI. So, ito yung module ko. Yan, click mo tayo sa Smart FI. Alright, ayun siya. So, makikita nyo klaro yung Smart FI. Okay, so ito para naman sa mga mas low ang budget doon sa hindi kayang bumili ng Motoscan. Okay, so meron din siyang pang-diagnose, meron din siyang pang-ABS, meron din siyang pang-remap, meron siyang Smart K, odometer, mas klaro yung mga salita yan. So, may simulation sign, meron siyang check sensor. Sa low version, meron na siyang pang-check ng sensor. Yan. Sa Motoscan, kailangan mong bilhin yung full version para magkaroon kayo ng pang-check ng sensor. May oscilloscope. Yung nga lang ito, hindi pa nila to nilalabas. Pero, meron silang available na tools, pero kumbaga hindi pa nila minamarket. So, kagandaan nito, unahin ko na Smart FI, meron siyang mga document. Ayan o. Pwede kayong tumingin dyan ng mga wiring diagram like Honda, ADB. Ayan, example lang. Pindutin ko lang. Pwede kayo mag-type dyan ng mga code. Halimbawa, na-encounter nyo error 12. So, may lalabas ng error 12. Check engine. So, pinapakita niya yung mga error. Para hindi na tayo nagtatanong, ano ba yung error 12? Meron siyang ganong information. Ayan. Ito pa. Ito kagandahan sa kanya.
meron siyang sa document, yung mga simple tayo mga mekaniko mahilig tayo mag-wiring. So, halimbawa may wina-wiring tayong motor or may hinatay mga katalog. So, nakalagay dito yung mga guide, oh. Specification, periodic chassis, mga ganon. Nakalagay dito. Fuel system, wiring diagram. So, nakalagay dito kay, ayan, oh. Pwede ka mag-trace ng linya. Okay? So, halimbawa, may hinahanap kayong linya, may hinahanap kayong color, saan ba papunta yun? Meron siya si Smart FI. Ayan. May mga troubleshooting din siya. Paano mag-troubleshoot? Ayan siya. Okay. So, inuna ko na yon. Mamaya papakita ko sa inyo yung other na review niya. So, ang dami niya ring model na available. Ayan, oh. Ayan. So, okay. So, inuna ko lang yung document. Meron din siyang battery tester. Ayan, meron din siya. After completing the connection, please click Continue to Ayan. execute. Note, the power supply can be shared with the battery to be measured. Ayan. Pwede rin siya mag-test ng LED. Voltage is greater than 12 volts for accurate measurement results. Hindi pa nga siya tapos magsalita. Nagpasok na sa ibang function eh. Ayan, pwede siya mag-test ng mga LED, yung mga ilaw, yung mga LED type na motor. Meron siyang pan-test. Then, meron siyang pang ABS system din, pan-check din. Ayan, oh. Okay, so nakalagay yung mga manual kung anong mga motor. Ayan. Then meron siyang pang smart key din. Ayan, Yamaha. Automatic control. Ayan, oh, dito tayo. So, automatic program. Pwede ka magbasa, mag-read key ID ka. So, may information din siya. Ayan, oh. Please click Continue to execute. Malinaw pa siya pag sinusum natin. Ayan, oh. Nakikita mo yung guide. Okay, so ang dami siyang pwedeng gawin. Pwede kayo mag-pair ng remote. Pwede i-disable yung remote. Ayan. Pwede mag-test ng ECU to receiver. Meron siya. Ayan. So, halos same siya kay Motoscan. Na meron siya mga ganung function. Yung nga lang mas malinaw ito. Then, diagnose. Ayan, diagnose tayo. So, meron tayong manual diagnostic. Yan yung mga model lalabas yan. Kung anong mga saan bansa gawa o Philippines. Nakalagay dyan, Yamaha, Honda. So, pwede tayo mag-diagnose ng mga motor na yan. Depende kung anong gawang, saan gawa na lugar yan. Nakalagay din yan. Same din sa Motoscan. Okay? So, meron din siyang pan-check ng sensor. Ayan. Dito yung malalaman yung mga, eto, mag-check kayo ng auto sensor, TPS, MAP, BSS. Pwede kayo mag-check nyan. Okay? So, magnetic pulse. Ayun sa Yamaha. Yung karamihan ng problema sa CKP. Ayan. Papakita niya yan dito kapag nakakunik ka. Ayan, o. So, pinapakita niya yung ohms. Ayan, Hall sensor. Ayan, o. Yung mga live, pwede mong i-test lang yung mga sensor habang umaandar yung motor. Ayan siya. Ba? Yan, meron siyang ganun, o. So, halos same, mas klaro lang sa Smart FI. Then, meron din siyang pang-odo. Calibration. Okay. So, itong kagandahan sa kay Smart FI, yung remap tuning niya, hindi lang siya pang Honda. Ayan, may pang sinden yan, lahat ng scooter, remap kahin, lahat ng dekambyo. Okay. Meron din siyang pang Yamaha. Ayun, o, nakalis yung mga pang Yamaha. Sa Motoscan, wala siyang remap ng Yamaha. Like mga Sniper, wala siyang ganon. All Yamaha talaga wala. Ayan, may Sniper dito, may X-Max, may N-Max, ayan. Lalo sa may mga problema sa IAC, Erasure 2 ng NMAX version 2. Kailangan nating i-reprogram yung gamit yung Yamaha. So, ito meron siya. Okay? Ayan, o. May ganun siyang file. Back. Suzuki. Yan, meron siya. Sa Motoscan, wala. Piaggio, meron din siya. Ayan, o. Okay? So, yun yung meron sa Smart FI. So ito guys, unti-unti ko lang nilalabas yung tutorial nito, pero yung iba naka-unlist pa sa YouTube ko. Pero sa mga bumili, automatic binibigyan ko ng link. Ayun yung kayang gawin ni Smart FI. Ayan. So dito naman tayo sa MST. Ayun. So sa MST, ganoon din siya. Meron siyang diagnosis, pang sasakyan. Ayan. Pang Honda, Suzuki, Yamaha, Kawasaki, at mga iba pang nakalista. Upgradable pa, pwede mong i-upgrade. Meron siyang kay programming din.
ng pang Yamaha, Suzuki, Honda, Vespa, Piaggio. Okay, may battery tester din, may replay. Yung replay, yun yung data logger niya. Pwede mong i-record yung error, yung mga parameter habang umaandar. May signal din, pan-test ng CKP. Manual nga lang sa ignition, injection, injector, pwede siya mag-test. Okay. So, mas mabilis ang pindutin kasi hindi siya di tablet. Then, sa remap, meron siyang Honda na. Kehen sa Shindinjen. Yung Shindinjen, yan yung scooter. Nandyan yung click. Nandyan yung iba't ibang mga motor. Kehen. Yan yung mga dekambyo. Sa Suzuki, meron siyang remap ng Suzuki. May pang Suzuki remap. Ayan o. Diba? Gumagana na yan. Meron siyang pang remap ng Yamaha. So, select model mo. Meron siyang pang exciter. Ayan o. Pang MT-15. Ayan. May remap. In short, may remap siya ng Yamaha. Ayan o. Meron din tayong pang mga scooter. Aerox and Max. Ayan o. Dami o. Ayan o. Okay. So, yun lang guys. Sa maiksing review, yun yung pagkakaiba ng mga tools na yan. So, choice nyo na lang yan. Kung alin yung kaya ng budget nyo. Kung kaya yung bill yung tatlo na yan, eh di mas maganda. So, choice nyo na lang yan guys. So, nakita nyo naman yung mga kanya-kanya mga function. Alin yung mas advanced. Alin yung mas okay. So, ito guys, hindi lang tayo kompleto ng adapter na ito. Pero yung laman nito, lahat ng function, nakikita nyo naman. Pinakita ko sa inyo kanina. Alright. So, sana guys, mayroon kayong napili na at bala na lang kayo mag-decide. And magandang araw sa ating lahat.